Breaking news mga kababayan. Nako po, ito nakakagulat na balita. Senador Ping Lacson nagbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hala ka mga kababayan, bakit po? Ayon po sa kanyang mga sinabi po sa kanyang video, kaya nagbitiw siya dahil po may nanggugulo. Ito po ang kanyang mga binitawan. Sino ba ang mga nanggugulo? Si Senador Marcoleta lang naman ang kanyang laging nakakabangayan at nakakabuljakan po sa investigasyon na ito. So ibig sabihin, sa palagay po ni Senador Lacson, maayos po ang kanyang ginagawa. Pero nung pumasok po si Senador Marcoleta at pinasok itong witness, nagulo na daw ang investigasyon. Nako po mga kababayan. So ito po yung post na nakaano dito, ito po si Ka-Anthony Taberna. So ngayon mga kababayan, puntahan po natin itong video ni Senador Lacson para po malaman natin. Ito po, nakakagulat po mga kababayan. Bakit nag-resign po si Senador Pampilo Lacson? Ano ang mga kwento na mga istorya na bumabalot dito? Na-stress ba kay Senador Marcoleta? Nahihirapan siya? O merong hidden agenda na ayaw lang tumbukin yung mga culprit dito, yung mga tunay na gumawa ng kasalanan? So ibig sabihin mga kababayan, pag natanggal po or ayaw kasi masibak ni Pampilo Lacson, so ibig sabihin, uunahan niya po yung mga kasama niya kasi ayaw niyang matawag na nasibak eh. Sasabihin niya, nag-resign ako, hindi ako sinibak. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, para po yung ego niya, para hindi matawag na nasibak, uunahan niya pong mag-resign. Kaya ito po ang sinabi niya, may nanggugulo sa investigasyon. Sino bang nanggugulo? Di ba, ang lagi lang naman kanyang nabubuljak, binubuljak lang naman ni Marcoleta ito at si Soto. O ngayon po, aamin po si Senador Lacson. Ito po mga kababayan, ang pag-amin niya. Gusto niyang mag-resign. Halaka. Ito po ang kanyang mga sinabi. Ito po. Panoorin niyo mga kababayan, magugulat kayo dito. Magugulat po kayo. Ito na po. Especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon. Maybe, naisip ko na rin ito. Maybe stepping down is an option. Sir, kino-consider niyo po yan? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Sige, Isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nito mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. May mga observation na mas gumanda po yung takbo ng investigation. Ako personally, medyo nagulat. Sabi ng mga media, mga kababayan, mas lalo daw gumanda yung takbo ng direksyon ng investigasyon ni Ping Lacson. Marami daw na bulgar. So nung si Marcoleta daw, parang malabo. Pero nung pumasok daw si Senador Lacson, gumanda. Bakit? Kasi nga, ang tinutumbok po ng investigasyon ni Senador Lacson, mga senador. So para sa media po mga kababayan, okay ito. Maliwanag ito. Pero pagka si Senador Marcoleta na, gaya ng pinasok po ni Gutesa, hinarang po mga kababayan, tas sasabihin ni Lacson, ginugulo ni Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Lumilihis na daw ang kwento. So ibig sabihin,
pag tinumbok itong mga malalaking buhaya na ito, Saldico at itong si Martin Romualdez, nalilihis na yung investigasyon? O sino ang nagsasabi ng totoo dito? Sino ang may pinagtatakpan? O sige nga po. But ako na may ganun pala. For 4 out of 5 Pinoy, O ito diba kami. mga kababayan? Dito nga po, bali-balita rin natin mga kababayan, hawak po nila yung mga media. Katukaran nila mga kababayan, pag itong mga bulagaan po, mabango sa media. Pero pag kay Marcoleta po mga kababayan, hindi po nila tinitake up yung mga witness ni Marcoleta. Diskaya, wala kang makita na nilalabos po ng mga media. Puro po mga Bryce Hernandez, Chis Escudero, di ba mga kababayan? So talagang meron pong napapansin ng mga kababayan natin na may napagtatakpan talagang katotohanan na tila ayaw pong tumbukin nila Tito Soto at itong si Lacson at itong si Ping Lacson yung tunay na katotohanan. So, pagka mga witness po, tumutukoy talaga sa mga senador, gustong-gusto nila. Kasi nga parang gusto nilang durugin yung credibility ng mga senador. Pinasok ni Marcoleta ngayon yung witness. Wala. Hindi sila interesado. Kasi nga sabi po, alam nyo na mga magagaling na mag-obserba, hawak po nila yung media. So ngayon, ito po. Ulitin natin. Isa sa mga konsiderasyon ko, mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo... Pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero sige, Isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nitong mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. May mga observation na mas gumanda po yung takbo ng investigation. Ako, personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung akong tatanungin, siyempre, sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. Narinig nyo po mga kababayan, para daw kay Senador Lacson, para sa kanya, maganda daw yung ginagawa niyang pag-handle ng investigation ng Blue Ribbon Committee. Yun nga lang, pagkatapos ng court order, may nanggugulo. So, ibig sabihin, si Senador Marcoleta nanggugulo. So, ibig sabihin, si Ping Lacson, ginugulo ni Marcoleta, ganon. So, ibig sabihin, yung pagsulpot ni Orly Gutesa, pampagulo, ganon. So, tinukoy po yung na patungo kay Martin Romualdez at Saldico, itong si Sergeant Gutesa, nanggugulo na. Nasira na ang diskarte ni Pampilo Lacson at Tito Soto. Dahil dito sa mga sinasabi nila, peke daw ang witness na si Sergeant Gutesa. Mga kababayan, magsabi po kayo, mag-comment po kayo. Yun ba ang ang sinasabi ni Senador Lacson na nanggugulo? Ibig sabihin, si Senador Marcoleta, yung nanggugulo at ayaw makita ang katotohanan? Sa totoo lang? Totoo ba? O ikaw, Senador Lacson, ang merong tinatago? Merong pinagkukublian o merong inililihis? Si Senador Marcoleta gustong tumbukin yung mga malaking buhaya, pero ikaw, gusto mo yung mga DPWH lang, Diskaya lang. Pero yung mga tunay na culprit, ayaw mo. Sabi nyo, nanggugulo. Okay naman, sa tingin ko yung pag-handle ko ng Blue Ribbon Committee. Pero may sumulpot na gulo. Ginugulo ako ni Marcoleta.
di ba si Senador Marcoleta lang naman yung nagpapasok ng ng witness na talagang credible na kanilang sinisiraan. Pati abogado bumaliktad. Pero lumabas po sa mga ibang mga dokumento na kanilang naging kliyente, yun din ang pirma. So ibig sabihin, peke din yung mga pirma niya doon. Kagaya ni Gutesa. Tignan yung katotohanan, hindi po maikukubli. Hindi po maitatago. So ngayon, si Pampilo Lacson, ang daming alibay. Yung mga sinasabi niya inconsistent, mga kababayan. Tila halatado na may tinatago. Tignan niyo si Senador Marcoleta, muli umpisa. Hindi siya nagbabago ng sinasabi. Pero si Lacson, naku, pabago-bago. Diba? Tuloy natin. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisilbi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you... bakit di mo kayang imbitahan sa Senado? Kung ano-ano pang mga parliamentary principle ang sinasabi mo. Ginagawa mong dahilan yun para hindi matawag. Isipin mo, accountability ang pinag-uusapan dito. Tapos sasabihin parliamentary principle ito. Tapos sasabihin mo pa hindi alam ni Marcoleta. Paano hindi malalaman ni Marcoleta? Abogado yan. Sige nga po mga kababayan. Diyos ko po, Senador Lacson, mas okay na nagbitiw ka bilang chairman. Ngayon, papalitan din si Senador Soto ngayon, ni Cayetano. Balik kay Marcoleta itong posisyon na ito. That's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan sa usapin na yan? Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya, pero ito kailangang i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig na aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Balik kay Senador Marcoleta, sino lang ba yung credible na maging chairman ng committee? Sino lang ba? Alangan naman Kiko Pangilinan? Alangan naman ba Makino? Alangan naman Risa Hontiveros? Dawit din sa flood control. May resibo. 3 billion. Tapos tinatanggi. Meron namang resibo. Paano yan? Paano mo papasinungalingan yan, Senador Lacson? Di ba? Pinagtatanggol mo pa si Risa Hontiveros na pinakamatinong senador na nakilala mo. Imposible. Bakit may insertion na 750 million doon sa flood control? Sa Isabela, sa Itiague ito. Sipin mo at kung ano-ano mga project pa ng mga kalsada, pailaw, kung ano-ano, ang daming project, 3 billion pa ito mga kababayan. 'Di ba?
Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenaryo nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Oo. Kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Halatado naman kasi, madam. Totoo naman na scripted. O si Chis Escudero nang nagsabi, scripted talaga. Nang nasusunod yung bossing, ay nako po. Talaga naman pati kayo, hindi kayo makakuha ng katwiran, no? Diba? Nasira yung credibility ng Senado, sinira ng dalawang ito. Diba mga kababayan? Check po natin. Sabi ko, false narrative yon, pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya. So, rightly or wrongly, kung ganun ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. Kasi naman, Senador Lacson, halatado naman kasi. Kitang-kita naman ayaw mong ipatawag yung mga congressman. Ang daming binanggit ni Diskaya, 17. Yung Sunwest na kumpanya ni Saldico, di mo man lang mabanggit. Pati yung inaanak ni Tito Soto na si Atayde, hindi nyo man lang pinatawag. Ang daming congressman na mga kontraktor, hindi nyo pinapatawag. Anong doon? Halatado kayo mga kababayan, mag-comment po kayo. Anong masasabi nyo po dito? Diba? Kaya tinigil yung yung Blue Ribbon Committee investigation kasi meron silang pinaplano. Ayan, tignan nyo, nag-post po si Ka-Anthony Taberna. Senador Ping Lacson nagbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yari na. Cayetano, balik kay Marcoleta. Di ba mga kababayan? Yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po sa inyong pag-comment, pag-share at pag-like. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.